ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Ito na mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Mga lumalahok sa taunang traslasyon sa itim na Nazareno pumalo na sa, grabe, 1 milyon. Ronda Pilipinas. Sarangani, Davao Occidental, liyanig na ang 6.7 na lindol. Ronda Pilipinas. Hala, ang Cebu, binaha ng repolyo. Ronda Pilipinas. Balita sa ibayong dagat, isa patay, 11 sugatan sa pagsabog ng isang hotel sa Fort Worth, Texas. Ronda Pilipinas. Balita mabalakasan, Makati Circus sa Music Festival, bokya pa rin sa NBL Chairman's Cup Season 2023. Ronda Pilipinas. Balitang showbiz, Willie Revillame, Isko Moreno at Tito Soto pasok sa 2025 Senatorial Survey. Ronda Pilipinas. At mamaya sa NBI, naku, bawal ito. Office sa bullying, naku, bawal iyan. Ronda Pilipinas. At nakakatanggal nga ba ang toothpaste ng pimple o yung tagiyawat? Mamaya, let's prove it. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ site. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Tama, live na tayo sa DWIZ Metro Mega Manila. Live din tayo sa DWIZ News FM Regional Stations at Radyo Ronda sa Pilipinas. And of course, live na live din tayo sa lahat ng mga ginagawang radyo, ang kanilang mga TV, ang Aliw Channel 23. At nakikita po ninyo ngayon sa inyong mga TV screens ang live shot ng traslasyon 2024 DWIZ special coverage. Andyan po sa inyong mga TV at sa mga nanonood sa Facebook at saka sa YouTube. Yan po ang live shot. I-full screen mo nga pare para makita ng mga kababayan natin bago tayo magsimula sa mga balitaan natin. Ito po yung pinaka huling shot o live full shot dyan po sa may Quiapo, Maynila. Kaya ba? Kaya?
Yan ho ay pinaka-live shot. Saan ito? Sa may Quiapo. O yan, Quiapo. O yan, ang dami tao. Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Ronda Pilipinas. Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas! Tuloy-tuloy ang ating coverage reports tungkol sa Itim na Nazareno. Bumalo na sa mahigit 1 milyong deboto ang nakiisa sa taunang traslasyon ng Pista ng Itim na Nazareno bilang paggalang sa isang makasaysayang imahe ni Jesucristo. Batay sa ulat ng Quiapo Church Command Post, nasa mahigit 700,000 na ang nagtipon-tipon bago magsimula ang taunang paglalakad ng pananampalataya. Kasunod nito, bago alas 6 ng umaga, ay sumampa na sa mahigit 1 milyon ang nakiisa. Libo-libo din ang dumalo sa misa mayor na ipinagdiwang ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula sa Quirino Grandstand. Kabilang sa mga dumalo ay ang aktor na si Coco Martin na hinimok ang mga tao na magtrabaho ng gusto at pangalagaan ng mga biyaya ng Panginoon. Isa sa pinakamalaking pagpapakita ng debosyon ng Katoliko sa Pilipinas. Maraming mga Pilipino naniniwala na ang paghawak o paglapit sa imahe ng Itim na Nazareno ay maaaring humantong sa paggaling ng mga karamdaman na wala pang lunas at iba pang magandang kapalaran. Ronda Pilipinas! Kasabay ng Traslasyon 2024, inulan ang ilang bahagi ng Metro Manila at mga karating lugar bunsod ng Amihan at Shear Line. Ayon po sa Pag-asa, Shear Line ang nakakaapekto sa eastern section ng Southern Luzon habang Amihan ang nararamdaman sa bahagi ng Northern at Central Luzon. Asahan naman ang maulap na papawirin na may mahinang mga pag-ulan sa Cagayan Valley dahil sa Amihan. Maulap na papawirin din na may kalat-kalat na pag-ulan ang aasahan dyan po sa Bicol Region, Quezon, Aurora, Caraga, Davao Region, Bukidnon, Misamis Oriental at Camiguin, bunsod ng Shear Line at Easterlies. Dahil dito, ibinabala ng Pag-asa ang posibleng flash floods o landslide sa mga nasabing lugar. Samantala, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mahinang pag-ulan dulot ng northeast monsoon sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at nalalaming bahagi ng Central Luzon. Sa Metro Manila at ang nalalaming bahagi ng bansa, inaasahan din ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog dahil sa easterlies at mga tinatawag na localized thunderstorm. Ronda Pilipinas! Tuloy ang mga balita tungkol sa traslasyon ng talaga ang pamahalaan lungsod ng Maynila ng mobile hospital upang agarang matugunan ang pangangailangan ng medikal ng mga deboto. Kaugnay ito sa isinasagawang traslasyon ng Itim na Nazareno ngayong araw po. Ayon kay Attorney Princess Abante, tagapagsalita ng Manila LGU, makikita ang mga mobile hospitals sa Cartilla at inaasa ang makakatugon sa mga posibleng minor incidents sa kabaan ng prosesyon. Meron tayo ngayong mobile hospital dyan sa Cartilla kasi yan yung pinakamalapit po na pwede para po sa mga minor na mga magiging injuries kaysa itatakbo pa sa mga hospital. Para din kung may mga mas major, hindi na nila po problemahin yung mga minor injuries na pwede naman dalhin dun sa mobile hospital sa Cartilla. May paalala rin si spokesperson Abante para sa mga debotong hahabol sa traslasyon, gayon din sa mga debotong piniling manatili sa kanilang mga bahay. Para po sa lahat po ng mga deboto na ngayon po ay papunta pa lang kung may mga bala pa pong humabol, paalala lang po sa mga panuntunan po natin na kung pwede po naka-face mask, kung nyo dalhin yung mga malalaking mga gamit nyo po at make sure na preparado po kayo sa mahabang prosesyon ngayong araw na to. Para naman po sa mga nasa bahay nila, lalo-lalo na yung mga immunocompromised, mga bata or may sakit, pwede naman po siguro na magdasal na lang po kayo sa bahay habang pinapanood po ang mga live streaming ng prosesyon at may tuloy-tuloy po ang misa sa Quiapo para masiguro po na safe po kayo sa pag-observe ng feast ng Poong Nazareno. Yan po ang magandang boses na isang magandang babae. Ganda pala ni attorney. Yan ang tinig ni Attorney Princess Abante, tagapagsalita ng Manila LGU sa eksklusibong panayam ng DWIZ.
Si Dennis Antenor Jr. Ronda, Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng isang report. PNP tiniyak na maharap sa asunto ang sinumang magbabomb joke ngayong Traslasyon 2024. Alamin natin ang report ni Patrol 17, Jopel Pelenyo. Jopel, go! Pinaalalahanan ng pambansang pulisya ang mga deboto ng itim na Nazareno at maging ang mga usisero na mariing iwasan ang pagbibiro na may kinalaman sa bomba o iyong bomb joke. Ayon kay PNP Chief General Benjamin Acorda Jr., hindi nila palalampasin ang mga individual na gagawa ng ganitong mga biro lalo na ngayong araw ng pista ng itim na Nazareno. Giit ni General Acorda, hindi biro ang mga bagay na ito lalo na't may malaking okasyon na isinasagawa sa Maynila. Siseryosohin aniya ng PNP ang mga ganitong bagay at titiyakin na masasampahan ng kaso ang sinumang mapatutunayang nagbiro patungkol sa bomba. Ito si Patrol 17, Jopel Pelenyo. Para sa impilang may tonong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuling balita, pinakahuling pangyayari sa Traslasyon 2024. DWIZ Coverage Report. Tuloy-tuloy mga balita sa Ronda Pilipinas. Sinatay ang nasa 400 military personnel ang ipinagalat ng Armed Forces of the Philippines mula sa organic at iba't ibang mga sangay ng militar upang umagapay sa seguridad ng pista ng itim na Nazareno. Ginawa ng AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad ang pahayag makarang siguruhin ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. na kanila rin tinututukan ang kaligtasan ng milyong-milyong deboto na nakiisa ngayon sa Traslasyon, kabilang sa mga dineploy ng Joint Task Force National Capital Region sa pamamagitan ng Naval Task Group NCR, ang Quick Response Forces, Explosive and Ordnance Disposal at K-9 teams, Communication teams at Overt at Covert Security teams. Sa ngayon, nakaposisyon na sa Nazarene Catholic School, Quiapo, Manila ang mga ito simula pa nung nakalipas na Enero 7. Nakanda na rin ang mga medical at search rescue retrieval teams na galing sa mga major services na nakahandang i-deploy sakaling kakailanganin. Ronda Pilipinas. Pagdedeklara sa Quiapo bilang Heritage Zone, muli pinanawagan ng isang mambabatas. Ito'y kasabay ng pagdiriwang ng pista ng itim na Nazareno ngayong araw. Muling inapila ni Manila 3rd District Representative Joel Chua na ideklara ang Quiapo bilang Heritage Zone. Bukod pa rito, nananawagan din ng multi-sectoral support ang kongresista para gawing UNESCO Heritage Site ang Quiapo. Kasama na rin ang karagdagang pondo upang mapanatili ang Heritage House o mga Heritage House, makasaysayang istruktura sa Quiapo at iba pang kalapit na arkitektura kabilang ang San Sebastian Church laban sa mga sakuna gaya ng lindol, pagbaha at air pollution. Ronda Pilipinas. Samantala, niyanig ng magnitude 6.7 na lindol ang Sarangani Island, Davao Occidental. Nararamdaman ng nasabing pagyanig bandang alas 4:48 ng umaga na may lalim na 94 kilometers. Naidala ang PHIVOLCS ang Intensity 4 sa Balungon, Alabel at Kiamba, Sarangani. Kasalukuyan namang 38 na ang naramdamang aftershock sa lugar. Tiniyak naman ng PHIVOLCS na walang banta ng tsunami sa bansa. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng isang report. Mga kongresistang nagnanais mapanagot ang NGCP sa nangyaring blackout sa Panay Island patuloy na nadaragdagan. Alamin natin ang report ni Patrol 11, Tina Nolasco. Tina! Wala na umanong excuse ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ukol sa nangyaring blackout sa isla ng Panay. Ito ang iginiit ni Nakalusugan Party List Representative Ray Reyes kaugnay sa nangyaring malawakang pagkawala ng supply ng kuryente sa Panay at ilang bahagi ng Western Visayas. Ayon kay Reyes, dapat ay mas naging handa na ito sa paghawak at pagpigil sa mga ganitong uri ng aberya.
Naiwasan sana ani Reyes ang pagkawala ng kuryente kung natapos lamang ng NGCP sa tamang oras ang Panay-Negros Cebu Interconnection Project. Sa katunayan, matagal na anyang tinatawagan ng NGCP dahil sa pagkaantala ng kanilang mga proyekto na ilan pa ay umabot na umano sa dekada nang hindi nakukumpleto. Gaya na lamang anya ng Panay-Negros Cebu Backbone Project na 6 na beses na umanong nalipat ang petsa kung kailan matatapos mula sa dating December 2020, ngayon ay 2024 na. Dagdag pa ng kongresista, sa halip na i-upgrade ang system, inuuna para umano ng korporasyon ang napakalaking dividendo at marangyang pagdiriwang sa kanilang mga shareholder at direktor. Get nito, malinaw na malinaw kung sino ang may kasalanan at pagkukulang sa pagkakataong ito na dapat mapanagot. Samantala, matatanda ang una namang sinabi ni Senator Francis Escudero na huwag maging padalos-dalos sa pagtuturo sa mga responsable sa nasabing aberya dahil di pa anya 100% na kasalanan ng NGCP ang insidente dahil walang malinaw na sagot kung kinapos sa supply kaya't naging malawak ang blackout sa rehiyon. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, nagilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Tuloy ang mga balita, lumobo na sa 323 ang naiulat na nawawala habang umakyat sa 168 naman ang nasawi sa 7.6 na lindol sa Ishikawa District sa Japan noong 2 ng Enero. Ayon sa mga lokal na otoridad, nagpapahirap sa rescue operations ang makapal na niebe at patuloy na mga pag-ulan. Humigit kumulang 18 kabahayan sa rehiyon ang nananatiling walang kuryente kahapon, habang mahigit 6,000 na kabahayan ang wala pa ring tubig noong linggo. Oh my gosh! Kaugnay nito, nasa mahigit 28,000 katao rin sa mga evacuations centers walang sapat na tubig at kuryente. Ronda Pilipinas! Nasa evacuation center na nga, wala pang sapat na tubig at kuryente. Hay! Samantala, kinumpirma ng Department of Agriculture na magkakaroon ng oversupply ng repolyo sa Cebu. Ito'y matapos na mag-viral ang video ng mga magsasakang namimigay ng libreng repolyo. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, tumaas ang produksyon ng repolyo sa Cebu ng 33,000 hanggang 38,000 metriko tonelada mula sa dating 20,000 lamang o 20,000 metric tons lamang. Una rito, namigay din ng mga magsasaka sa benggit ng libreng repolyo matapos bumagsak ang farm gate price nito sa piso kada kilo. Ibinabaling naman ng mga magsasaka ang pagbaba ng presyo ng mga lokal na gulay sa pagpasok ng mga puslit na gulay sa bansa. Ronda Pilipinas! Ang alam ko sinabi ng Department of Agriculture dito kasi maganda yung panahon natin. O kaya dumami yung supply ng gulay. Di ba? Pero mas maganda, Asek, kung pagka mga ganitong panahon, alam naman natin magiging maganda yung panahon. Dapat may, backup plan. Kawawa naman yung mga nagtanim. Baka magsawa yan, ayaw na magtanim. Samantala, kumpiyansa si Finance Secretary Benjamin Jokno na magpapatuloy ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ngayong taon sa kabila ng private consumption at patuloy na pagpapatupad ng structural reforms. Ayon sa kalihim, sa buong taon ng 2023, ang paglago ay inaasahang maitatala malapit sa low end ng 6 to 7% target ng pamahalaan. Habang sa 2024, inaasahan ng mga economic managers ang growth rate na 6.5% hanggang 7.5%. Gate ni Secretary Jokno na magiging maganda pa ang economic prospects sa alignment ng mga panuntunan sa pagitan ng fiscal at monetary authorities. Mga akbang na magpapababa sa inflation at mas maigting na koordinasyon ng lahat ng public sectors para ipatupad na ang mga programa. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng isang report. Suspensyon ng NTC sa SMNI, baseless na. Damaging pa. Baseless na, damaging pa daw. Yan ay ayon sa resolusyon na inihain ni Senator Robin Padilla.
Alamin natin ang report ni Patrol 19 Sally Ortega Bueno. Ate Sally, go! Walang basihan at nakakapinsala pang pinataw ng National Telecommunications Commission na 30 araw na suspension sa Sunshine Media Network International o SMNI. Ito ang binigyan din ni Senator Robin Padilla sa paghain ng Senate Resolution 895 na nagpapahayag ng suporta para sa SMNI habang kinukundina ang NTC sa suspension order na anyay walang due process. Ayon kay Senator Padilla, paglabag sa karapatan ng SMNI para sa due process ang walang batayan na suspension na magreresulta sa seryoso at matinding pinsala sa naturang TV network at mga empleyado nito. Iginiti Padilla na malaki ang papel ng SMNI sa pagdulong sa anti-terrorism campaign ng pamahalaan sa pamagitan ng programa na layunin turuan ng publiko laban sa communist propaganda at recruitment strategies. Ayon kay Padilla na chairperson ng Senate Committee on Public Information and Mass Media, ang suspension order ng NTC ay kasunod ng pagdinig ng Kamara sa di umano'y fake news sa peddling ng SMNI. Pero hindi anya sinaad ng shock cause and suspension order ng NTC kung bakit kailangan suspindihin ang SMNI o kung bakit kailangan ng suspension para mapigilan ang seryoso at matinding pinsala nito sa istasyon, sa empleyado at sa publiko. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala, hindi lamang mga lindol ang yumanig sa buong mundo, kundi maging ang gera ng mga bansa. Hindi pa man humuhupa ang sagupaang Russia at Ukraine, ginimbal ng Palestinian militant group na Hamas matapos sorpresang lusubin ang Israel, partikular ang Gaza. Ang Israel pursigidong pulbusin ang Hamas, kaya naman puspusan din ang paglaban ng mga puwersa nito sa nasabing militanteng grupo. Narito ang special report, year-ender report, News Scoopers, year-ender report ni Angelo Bainyo. Mga malalaking balita na deserve na balikan at dapat pag-usapan. Muli nating i-throwback. News Coopers DWIZ Year-End Report. Oktubre 7, ginulantang ng mga missile strike, pagsabog, barilan at iyakan ang Middle East nang umatake ang Palestinian militant group na Hamas sa Gaza Strip na okupado ng Israel. Daan-daan ang mga nasawi habang libo-libo ang nasugatan at nagsilikas sa unang linggo ng bakbakan na kalaunay na uwi sa isang full-scale war. Kabilang sa mga nadamay sa kaguluhan ang ilang Pilipinong naninirahan o nagtatrabaho sa Israel, habang mayroon ding mga binihag ng grupo. 4 sa kanila ang sinuwing palad matapos patayin ng mga miyembro ng Hamas. Kinilala ni Foreign Affairs Undersecretary for Migrant Workers, Eduardo De Vega, ang 4 na nasawing sina Angeline Aguirre, Loretta Alaquer, Grace Cabrera at Paul Castelvi. Pawang binigyang pugay at pagkilala ang 4 na Pinoy ng gobyerno ng Pilipinas at Israel. Maliban dito, may ilan namang Pinoy na binihag na kalaunay pinalaya matapos magkasundo ang Israel government at Hamas para sa ilang araw na tigil putukan. Tinukoy ni Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak ang mga pinalayang sina Jimmy Pacheco at Noraline Babadilla na isang Filipino-Israeli. Pakinggan natin ang pahayag ni DMW OIC Hans Leo Kakdak. Pagkalaya ng aking OFW na si Nilenor Pacheco, Jimmy ang palayo niya, the OFW Jimmy Pacheco, 5 taon ng OFW sa Israel, dun sa bandang Gaza Enclave, sa bandang Gaza border kasi yung kibbutz niya o lugar ng tirahan ng kanyang inaalagaan, caregiver siya. At yun nga, nadakip siya, nadala siya sa Gaza ng mga Hamas, and finally, itong truce na na-negotiate. Laki ng pasasalamat natin sa DFA, kina Sec Ricky Manalo, and of course, sa bansang Qatar, State of Qatar, kasi ang balita namin ay may papel din silang ginampanan dito sa pagkakalaya ni Jimmy.
Nobyembre 24 nang mapabilang si Pacheco sa mga hostage na pinalaya ng Hamas, habang noong namang Nobyembre 28 nang nakawala sa kamay ng Islamic terrorist group si Babadilla. Matindi ang pinagdaanan ni Pacheco dahil hindi nito inakalang mabubuhay pa matapos patayin ng Hamas ang kanyang among Israeli na isang senior citizen. Sa kabila nito, makakatanggap aniya ng lifetime benefits si Pacheco mula sa Israel, maliban pa sa tulong na ipinagkaloob ng Overseas Workers Welfare Administration at iba pang ahensya ng gobyerno. Nilinaw naman ni De Vega na hindi nasaklaw ng mga benepisyo ng gobyerno ng Pilipinas si Babadilla dahil sa pagiging dual citizen nito. Samantala, may ilang mga Pilipino ang nagsiuwian kasama ang kani-kanilang asawang Palestinian at mga anak, habang may ibang mas piniling manatili sa Gaza sa kabila ng digmaan. Sa harap ng nagpapatuloy na kaguluhan, nanindigan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa Israel at mariing kinundi na ang pag-atake ng Hamas. Bagaman nakikisa ang Pilipinas sa Israel, may ilan namang nakikisimpatya sa Palestine at Hamas. Kabilang rito ang Lebanese militant group na Hezbollah at Yemeni Houthi rebels. Bilang pakikisimpatya, naglunsad ng pag-atake ang Hezbollah sa northern Israel habang nang hijack ng mga barko sa Red Sea ang mga Houthi. November 19 nang hijackin ng mga Houthi ang cargo vessel ng MV Galaxy Leader dahil sa pag-aakalang pag-aari ito ng isang Israeli company, pero kalaunin napag-alamang mula sa isang Japanese shipping company. Kinumpirma ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega na 17 Filipino seafarers ang kabilang sa mga crew ng Galaxy Leader na binihag ng mga Houthi. Tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtutok sa sitwasyon. Sa katunayan ay mas pinili ni Pangulong Marcos na manatili sa bansa sa halip na dumalo sa United Nations Framework Convention on Climate Change sa Dubai, United Arab Emirates. Ito'y upang iprioridad ang pakikipagnegosasyon para sa paglaya ng mga Pilipinong naipit sa gera. Para sa 2023 News Coopers DWIZ Year-End Special Report, Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. This special is presented by Pagcor. Also brought to you by PhilHealth, PCSO, hindi umuurong sa pagtulong, at Herbalaya. Herbalaya, amoy nakaaya-aya, sa bawat bahid ay ginhawa. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy ang mga balita sa Ronda Pilipinas. Ngayon, tanggap po tayo ng isang update dyan po sa nangyayaring Traslasyon 2024. Mga balita at impormasyon sa Pista ng Nazareno Traslasyon 2024 DWIZ Coverage Report. Update tayo kasama si Patrol 5, Ayayo Bangko. Kuya Aya, ano latest diyan? Nasaan na yung mismong tawag dito. yung mismong traslasyon. Ano ba yan? Oo. Nasa Arlige na. Arlig, malapit na. Arlige, Quiapo na. Oo. Sapagkat medyo mas mabilis na Mabilis. nakarating agad na Quiapo ito dahil iba nga ang dinaanan. Hindi katulad ng mga nakalipas na panahon na dumadaan pa ng Jones Bridge. Oo. Tapos papasok ng Pinondo. Oo. Ngayon hindi. Mula dyan sa Rizal Park ay tuloy-tuloy ng may finance. Ayala Boulevard, Ayala Bridge, tapos kumaliwa ng Ichage, yung Carlos Palangka ngayon, at kumana ng Quezon Boulevard, ngayon kumaliwa ng Quezon Boulevard at kumana na ng Arlige. No? So dahil sa mas lalong dumami ang bilang ng mga deboto na nakibahagi sa translasyon, mapapansin natin kanina yung video na yan na ating napapanood ay sa Ayala Boulevard yan, sa tapat ng Philippine Normal University. Makikita mo yung andas ng buong itim na Nazareno ay sumasadsad doon sa gilid ng sidewalk. Nawawala dahil makikita mo pati yung lubid o pinag-aagawan. Tapos na yung lubid ng andas na sa unahan, nalipat sa likod. Naku. Ganyan katindi yung mga deboto. Hindi naman lahat. Yung mga ibang deboto, may kita mo yung tali. Kung saan napunta. Dapat yan, diretso yan sa may gawing unahan nung andas. Pero dahil sa pinag-aagawan, kung saan napaling. Dahil hindi niyata sila makaakyat sa mismo andas, Kuya Aya, no? Yun ang talagang pinagdidiskitahan nila, yung mismong lubid, ano? Oo, yung mga umakit, nakikita mo, nag-uunahan yung iba na nalaglag. Nahuhulog doon sa andas. At kakaiba na ngayon,
Kakaiba na ngayon, hindi katulad ng dati na naka-expose yung buon ng itim na Nazareno. Oo. Ngayon, nasa loob ng parang bahay. Ibinahay. Oo, binahay. Ibinahay ang Oo. buong Nazareno ng paligid ay salamin. Ang likod naman ay natatakpan. Makikita mo sa gawing likuran, naglalaglagan yung mga debotong umakyat. Oo. Naguunahan. At hindi na nila naipupunas yung kanilang mga hawak na mga panyo o Oo. tuwalya sa mismong cross ng buong Nazareno. Sapagkat ang pinupunasan na lang nila ay yung salamin. Yung salamin na lang mismo. Kuya Aya, paano nila kinukuha yung mga nahihimatay diyan? Yung mga nahihimatay, madali naman. Marami naman mga tauhan ng Philippine Red Cross, kung ano-anong mga pangkat ang naririto, Oo. na nagbibigay kagad ng paunang lunas. May inihimatay, may nasusugatan sa paa, dahil sa siksikan, nagkukulaps, at kung mahina-hina yung pangamoy mo o mahina yung dibdib mo, Oo. hihimatayin ka talaga sa panghi. Naku. Sa pangilong Oo. ng mga jingle. Merong reklamo ang DOH, Kuya Aya, dahil nanawagan sila magsuot ng face mask yung mga deboto mukhang hindi nasunod. Binigyan nga ng face mask, hindi naman yung sinuot. Anong gagawin naman natin nun? Oo. Yun ang pinakamalungkot. Karamihan dito sa mga deboto, inabangan na lamang yung andas kung saan yung pinakaunahan nito, Oo. pinakaunahan ng translasyon. Oo. Ang tawag pala rito hindi maganda pakinggan Ano ba tawag? Tarugo. Gano'n ba? Naku, Oo. bakit naman pala ng pangalan niya? Oo. Nasa Arligin na. Oo nga. Kaya po, Maynila. Pero naka-duty pa rin ang mga pulis sa Kuya Oo. Aya. Oo. Yung mga pulis kanina, karamihan ay nasa Rizal Park, ay sumusunod doon sa translasyon, sa prosesyon. Kung saan Yun. dadaan, inuunahan na nila kagad para mabigyan seguridad yung mga deboto na Oo. hindi masyadong magsiksikan. Oo. Pero hindi mo kasi maawat Yung mga iba namang deboto, hindi naman natin maintindihan kung bakit kung pwede namang maayos na. Oo. Ano ba projection ng bago makapasok sa loob ng simbahan ng Quiapo yan, Kuya Aya? Mga anong oras para projection ng mga otoridad? Mukhang kasi may control na kayo ng andas, ng lubid, ng mga batak. May control na kayo ng tinaguriang Batang Quiapo. Batang Quiapo na. Hindi yung mga Batang ihos. Quiapo na ang namumuno ng pagbatak doon sa andas ng Pong Itim na Nazareno. Okay. Yung Batang Quiapo, hindi ko lang alam kung nandiyan si Tanggol. Alam ko nandyan. Nabalita na natin na nandyan yata yung, sino yan? Si Coco Martin ba yan? Si Coco Martin yata yung tanggol, no? Tama? Oo. Nakita ko kasi si Choco. Si Choco. Si Choco Martin. Ganun ba? Okay. Maraming salamat, Kuya Aya. Makikita natin na yung translasyon Oo. ay tuloy-tuloy pa rin. At ito ay nasa Arligin na ngayon sa Quiapo at inaasahan kakanan ito ng Fraternal. Kakanan ng Fraternal, kanan ng Vergara, kakaliwa ng Duque de Alba, tapos kaliwa ng Castillejos, tapos kakaliwa ng Parnisio, kanan ng Arligue at kaliwa ng Nepomuceno, tapos kaliwa na ng Concepcion Aguila, kanan ng Carter at kakanan ng Hidalgo, tuloy-tuloy na doon sa may Plaza del Carmen, kung saan naroon yung San Sebastian Church, at ilalabas naman ang imahe ng mahal na Birheng Maria na tinatawag na padungaw o dungaw Oo, yung dungaw. sa pagdaan ng Pong Itim na Nazareno. Ilan sa mga deboto na sumusunod ay may mga dalang sariling replika ng Pong Itim na Nazareno. Bagamat hindi masasabi ko maganda panahon ito dahil makulimlim Malamig. Makulimlim, hindi mainit. Oo. At hindi nahihirapan yung mga deboto sa pagsisiksikan sa mga dinadaanan itong translasyon. Kasi patawag number 5 ay ipang pagsamplan mga ng lakas, DWIC, nagpapalitan ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuling balita, pinakahuling pangyayari sa Traslasyon 2024 DWIZ Coverage Report. Maraming salamat si nagbabalita ng live mula dyan sa nangyayaring Traslasyon 2024 sa may Quiapo na yan, Quiapo na. Si Patrol 5
Ayayo Bangko. Okay. Sige, meron po tayo makakausap sa linya ng telepono dahil isa ho sa mga gusto nating malaman kung ano po ang dahil last year, 2023, may mga bansang binisita itong si BBM at nakapag-uwi ng mga pledges na magiging maganda para sa ating mga kababayan dahil pagka ito'y natuloy, yung mga pledges na ito na mga galing sa ibang bansa na binisita ni PBBM ay trabaho ito. Ito kayang 2024, ano ang balak ni BBM? Saan pupunta si BBM? May bisita po tayo, nasa linya na po ng telepono, ang DTI for Communications si Yusek Kim Bernardo Loquin. Yusek, magandang araw. Yes, magandang umaga sa iyo, Dennis. Magandang umaga. Yusek, na-monitor po namin na tayo pala ang third top country in ASEAN na makaka-receive na yung tinatawag na FDI, yung Foreign Direct Investment. Tama po ba ito, Yusek? Actually, tama ka doon, pero pang-apat tayo. Pang-apat tayo. Okay, Oo, okay. Pang-apat sa ASEAN, sa out of the 10 member na ASEAN, pang-apat tayo in net FDI inflows. Ito yung foreign direct investment. Ang maganda dito siguro, Dennis, ay makikita natin ngayon, mas mataas na tayo sa Malaysia at sa Thailand. Itong nangyari ito ng first 3 quarters ng 2023. Tapos ang total niya ay umabot sa 5.88 billion US dollars. So ang pwede nating sabihin na ito ay isang malinaw na resulta ng pagpunta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iba-ibang bansa. So ito ang direct na result ng kanyang presidential visits. Kasi po, di ba, Kuya Dennis, alam naman natin na yung mga investments na yan, iba-iba yung stages niyan eh. So nagsimula sa pledge, yung iba. Pero kami po sa DTI, ang ginagawa po namin, sinisimulan po namin yan, i-check muna namin yung investment leads. Meron po tayong opisina sa labas ng PTI International. Dito po yung mga PTICs natin. Sine-check natin and we align it with the 8-point socio-economic agenda of the President. So, yung mga low-hanging fruits, hinahanap natin yon. At siguro po ang maganda dito para matuwa yung mga kababayan natin ay makita rin nila na doon sa mga ipinunta ni Pangulong Marcos, doon sa kanyang mga trips nung itong 2023, meron na po kaming na-identify na 20 na projects na already green-lighted at naka-register na siya sa investment promotion agencies natin dito sa DTI. Ito po yung sa Board of Investments at saka sa PESA. So may 20 na po. Ngayon, yung 20 na yan, bale, iba-iba po yung ano niyan yung various degrees ng investment yan. So meron po tayo kasing investment stages. Yung iba dyan, nasa gitna ng pag-uusap. Yung iba, nakapagparehistro na talaga at nagpapatayo na. Yung iba, humahanap pa ng mga permits o in the process of fulfilling yung kanilang mga documentary requirements na pangangailangan. Yung iba naman, nag-ooperate na. So yun ang maganda. Yusek, paano po ba ito? Isa ho sa mga monitoring po ng DTI ngayon ay unti-unting matutupad o unti-unting matutupad yung mga pledges na ginawa o pinangako ng mga kaibigan nating bansa sa ASEAN na mangyari ito ngayong 2024, Yusek. Opo, actually hindi lang po sa ASEAN yan pati po sa Europa, pati po sa Amerika. Opo, lahat po yan. Basically, kung titignan po natin, ang total consolidated at processed investments as of December 21, 2023 ay pumapalo na po sa 72.178 billion US dollars. Kung sa conversion yan sa peso, it will be 4 trillion pesos in various investment stages. Ngayon, kung i-qualify naman natin siya, makikita din po natin na dun sa investment stage, yung sa investment stage number 6, meron na po tayong siyam na proyekto na nandito na po, nakaregister na po, at nagsisimula na po ng kanilang operation.
Yusek, Opo. ano ho yung mga, pwede ho ba matanong kung ano yung mga industriya na papasukin ng mga negosyante dito sa Pilipinas? Opo, actually yung iba nakapasok na nga po like we mentioned. Okay. In particular, ano po sila, karamihan sa kanila ay nasa manufacturing, IT, okay. BPM, Oo, renewable energy, Oo. data centers, Oo. and telecommunications. Oh. Ngayon, opo, ang tinitignan pa po kasi natin sa DTI kasama ng ating kalihim Oo. na si Secretary Alfredo Pascual, Oo. meron po kasing tinitignan ng DTI dyan na guidelines, no? Para sa kanilang mga gustong dalhin sa Pilipinas. Of course, number one, i-align natin doon sa 8-point socio-economic agenda. Yes. Pangalawa, tinitignan po natin yung sa klase ng mga trabaho na papasok dito. So, yung jobs data. We take a look at yung mga jobs ba na papasok dito as a result of the investments, pwede ba silang i-upskill or i-reskill? Kasi ang aim po natin ay iakyat ang antas ng quality ng mga trabaho na pumapasok dito sa atin. So, hindi lamang po ordinaryong trabaho, ang gusto po natin, ma-upskill po sila and ma-reskill. Meaning to say, iakyat natin yung kanilang antas. Kung ano man yung ginagawa nila ngayon, mas mataas na po tayo para pumantay po tayo at sumabay tayo sa world standard. Yun. Pangalawa, Oo. opo. Oo. Actually, meron pa pong isa. Oo. Alam niyo po, talagang inantay ko po kayo eh. Sige po, sige, go ahead, Yusek. Actually, meron pa pong isa yung sa Opo. global value chain. Oo. Kami po sa DTI, sa Department of Trade and Industry, ito po yung isang tinitingnan namin na meron po kasi tayong mga ibang sectors na malakas po tayo katulad ng sa semiconductor. Itong semiconductor industry, tayo po ang nangunguna dyan. So even in the world, isa tayo sa leading in terms of exports ng semiconductors and at the same time, import din. So sa madaling salita, when you talk about semiconductors, isa ang Pilipinas sa tinitignan nilang pinagmumulan. So ang ginagawa po ng DTI dito, pag meron po silang nakikita na leads sa international, sa countries where they are, at nakikita nila meron ganon, at pupunta ang presidente, isinasama po nila ito sa kanilang itinerary para sa presidente. That way, we will always be part of the global value chain. Yun. Okay, So, Yusek, wala na ako masyadong oras. Itanong ko lang yung mga bansang pupuntahan ni total ibalik ko lang yung sinabi nyo kanina. Napakaganda ho no sinabi nyo kanina na kailangan equip yung mga Pilipino, nakahanda tayo sa mga workers na papasok na mga investor dito dahil may hinahanap talaga yung mga yan at kailangan naka-equip yung mga Pilipino at nakahanda para mag-match yung trabaho doon sa trabahador. Tama. Yun, oo. Okay, Yusek, last question ko. Ano-ano ho yung mga bansa na pupuntahan po ni PBBM ngayong 2024 po? Actually, inililinya pa po namin yan, Okay. Dennis. Pero maraming imbitasyon. Although ngayong January, kasi hindi pa po natin pwedeng sabihin yung iba, Okay. hanggang hindi pa po naaprubahan ni Presidente. Oo. Kasi kailangan nating i-brief siya. Pero what we can tell you is that this January, kasi may bisita po tayo ngayon, the Indonesian President, Yes. Widodo is Widodo. coming here this Opo. week. Opo. Tapos, end of the month, meron pong presidential visit na unang gagawin. Ito po, sigurado na ito. And then, meron pa po tayong nililinya in the next few months. So, i-announce po namin sa inyo yan once na ma-approve na po yan ng ating presidente. Yun. Okay, Yusek, maraming salamat po sa pag-update namin. Palagi ko kailangan natin mag-part kasi may nangyari pong special coverage kami. Bigyan mo kami ng part 2 na schedule, Yusek, ha? Para mas Opo. marami pa akong tanong. Yusek, maraming salamat po and Happy New Year po. Maraming salamat. Happy New Year. Thank you very much, DTI for Communications, si Yusek Kim Bernardo Lokin. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Tuloy ang mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap tayo ng isang report.
Feast of the Black Nazarene, isang testamento sa matatag na pananampalataya ng mga Katoliko ayon kay Pangulong Marcos. Narito ang report ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Gilbert, go! Patunay ang pista ng itim na Nazareno sa tindi at tibay ng pananampalataya ng mga Katolikong Pilipino. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Sr., isang testamento ang Feast of the Black Nazarene saan niya hindi matatawarang pananalig ng mga Katoliko sa Pilipinas. Anya sana ay makabuo ng lipunang may katarungan at malasakit ang gantong iniuukol na pagpapalaga at paggalang sa itim na Nazareno. Hangad din ni Pangulong Marcos ang isang bagong Pilipinas na naglalarawan daw sa halaga ng pagkakaisa, pag-unawa at progreso para sa lahat ng mamamayan. Una nang hinikayat ni Pangulong Marcos sa mga mananampalataya na palalimin pa ang kanilang koneksyon sa Diyos at maging instrumento ng kapayapaan, pagkakaisa at habag para sa Pilipino at sa bansa. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong akas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, isa pang report. Committee on Public Services handang repasuin ang prangkisa ng NGCP. Alamin natin ang report ni Patrol 19 Sally Ortega Bueno. Ate Sally, go! Nakahanda ang Senate Committee on Public Services na pinumunuan ni Senator Grace Po na repasuhin ang prangkisa ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ayon kay Senator Po, nasa kapangyarihan ng Kongreso ang pagdetermina kung ang pinagkalooban ng prangkisa ay aayos at susunod o dapat tanggalan ito ng prangkisa. Git ni Senadora, ang franchise ay kasing kritikal o kasing halaga ng operation at management ng power transmission kaya't dapat ay walang puwang sa kapalpakan, kawalang kakayanan at maling pamamahala sa pagpatupad ng nilalaman ng franchise. Ang paulit-ulit anyang blackout sa Panay Island ay pagpapakita na may dapat ayusin para matiyak ang patuloy na paghatid ng abot-kaya at sapat na supply ng kuryente sa Panay Island. Kaya ayon kay Senator Po, kailangan nilang suriin kung ang NGCP ay sumusunod sa obligasyon nito sa ilalim ng kanilang prangkisa. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Isa patay, 11 sugatan matapos ang naganap na malakas na pagsabog ng isang hotel sa Fort Worth, Texas. Ayon sa Fort Worth Fire Department, naganap ang insidente sa Sandman Signature Fort Worth Downtown Hotel. Nagdulot ng makapal na usok ang nasabing pagsabog kung saan agad na kinurdahan ng kinurdunan ng mga otoridad ang nasabing lugar. Sa ngayon, inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi ng nasabing pagsabog. Ronda Pilipinas. Samantala, para sa ating balita mabalakasan, Makati Circus Music Festival, bokya pa rin sa NBL Chairman's Cup Season 2023. Sports News mula kay Kim Gomez. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nananatiling winless o nabigo pa rin makakuha ng panalo ang Makati Circus Music Festival nang sila'y matalo kontra sa Santa Rosa Eridanos. It was a strong start para sa Santa Rosa. Naiangat pa nila ito hanggang 68 points sa halftime. Bagamat na outscore ng Makati ang Santa Rosa sa third quarter, 34-22, napanatili ng Eridanos ang kanilang composure at patuloy na umiscore kahit saang anggulo. Sa pagpasok ng fourth quarter, nakagawa kaagad ng 5-0 run ang Santa Rosa. At kahit na patuloy na lumalaban ng Makati Circus, nagpatuloy din ang lamang ng Eridanos. Nagawang madikitan ng Makati ang score ng Santa Rosa, ngunit kulang na ang oras para sila ay makahabol. Sa ngayon, 0-3 na ang record ng Makati Circus, habang 2-0 naman ang Santa Rosa Eridanos. Ronda Pilipinas. Samantala, para sa ating NBI, office bullying. Naku, bawal na bawal yan. Bawal na bawal yan. Report mula kay Angelo Bainyo. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Sobrang chismisan sa opisina? Nako! Bawal ito!
Marami bang marites o matatabil ang dila sa opisina nyo? O may kakilala ka ba sa iyong workplace na paborito ang careless whisper? Hindi yung kanta ha, yung literal na bulong dito, bulong doon, chismis doon. Yung tipong sa tuwing ikay dadaan, pagtitinginan ka na lang dahil iniintriga ka na pala nila. Alam nyo ba na ang pagkakalat ng chismis at maling impormasyon o pambubuli sa opisina sa inyong trabaho ay nais gawing illegal? Ito ay itinuturing na office bullying sa ilalim ng House Bill 8446 o ang Anti-Workplace Bullying Bill na isinusulong nila ACT-CIS Party List Representative Jocelyn Tulfo at Quezon City Representative Ralph Tulfo. Kapag naisa batas, ipagbabawal ang anumang unwanted physical contact, paggamit ng masasakit na salita, gender-based bullying, cyberbullying, credit grabbing, pati na rin ang pananakot ng boss sa mga empleyado. Pansamantala, kinakailangan mo nang gumawa ng mga kumpanya ng reporting mechanisms at magpataw ng disciplinary action sa mga empleyadong mapapatunayang nagkasala. Hati naman ang opinyon ng mga tao ukol sa panukalang batas na ito. Isaalang-alang pa rin ang mararamdaman ng katrabaho sa opisina dahil masakit ang mapag-usapan at mapagchismisan. Kaya naman itigil na ang office bullying para hindi ka masabihan ng nako, bawal ito. Ronda Pilipinas! Isa na lang, Doc, ha? Para sa ating Let's Prove It, nakakatanggal nga ba ang toothpaste ng tagyawat o yung pimple? Tara, let's prove it. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It. Isa ang pagkakaroon ng tagyawat sa mukha sa pagbaba ng self-confidence ng isang tao. Kaya naman, handa kang gawin ang lahat para lang mawala ito. Sabi nila, para hindi ka raw gumastos ng malaki, lagyan ng white toothpaste ang bahagi ng mukha ng may tagyawat. Talaga nga bang nakakatulong ito? Tara, let's prove it! Ayon sa mga eksperto, nagkakatigyawat ang isang tao kapag may inflammation ng hair follicles at oil glands ng balat. Kasi kapag merong excess production ng oil, kumakalat ang bakterya na siyang nagiging sanhi ng inflammation. Ilang sa mga dahilan ng acne ay genes, pagbabago ng hormone sa katawan, processed food and drinks, mga produktong ginagamit sa mukha at batok, at lalong-lalo na ang stress. Ayon kay Dr. Zarla Flores ng Philippine Dermatological Society, ang toothpaste ay naglalaman ng hydrogen peroxide, baking soda, essential oils at triclosan na talaga namang merong drying effect kapag ginamit. Ngunit dahil naglalaman nga ang toothpaste ng very drying substances, baka sa halip na matugunan ang main cause ng acne, baka mas maging cause pa ito ng irritation sa ating skin at lalong lumala. Kaya mas advisable raw na gumamit na lamang ng mga over-the-counter medicine o kaya magpatingin sa mga espesyalista. Dagdag pa niya na huwag magmadali sa paggamot ng mga tagyawat dahil maaring tumagal ng 4 to 8 weeks bago umepekto ang gamot. Kaya kung wala ka pang budget para magpa-derma, here are some tips para makaiwas sa tagyawat. Panatilihin ang proper hygiene. Umiwas sa mga mamantika at matatamis na pagkain. Matulog sa tamang oras. At kung may tumutubong tagyawat, huwag na huwag itong puputukin. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ronda Pilipinas! At bago tayo magpaalam, ito ang ating patama quote for the day. Huwag kang maging mapagmataas sa buhay na meron ka. Walang permanente sa mundo, lahat pwede mawala at magbago. Ayan. Pero pag meron ka, magpautang ka. Ay, nako. Ang mas maganda ho talaga wag hong masyado dahil hindi naman forever lahat ng mga nasa atin ngayon, ha? Okay, so maging mabait po tayo, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. O, teka muna,
I'm saying hi pala sa mga partner natin dyan sa MMDA, si Engineer DJ Flores, Engineer Kelvin De Liva, Engineer Ramil Igana, Raymond Tuazon at Eric Pinlac. Yan, partner natin para sa coverage po ng Traslasyon 2024. Yan ang kabuuan ng mga balita at informasyon sa Ronda Pilipinas. At tabayan po ang susunod na programang Yes, Yes, Yo, Topasyo with Doc She Lejano. Maraming salamat, Pilipinas. Ako, ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.